Magandang gabi po, mga kababayan, mga kabarangay, mga kaibigan, saan mang panig kayo ng ating bansa naroroon. Ito na naman po ang Sagip Barangay ng Mamamayan in Action. Unang-una ay kailangan po nating pasalamatan ng napakarami nating mga bisita sa gabing ito. Punong-puno na naman po ang studio. Mamaya po ay isa-shout out po natin ang ating mga bisita maya-maya ng konti. Kung nakikita nyo po, ako'y nag-iisa sa gabing ito dahil yung aking kapartner si Yusek Chito ay nasa Palawan po sapagkat itinutuloy pa rin niya yung napakalaking responsibilidad na binalikat niya sa mahabang panahon. Ito po yung balikatin, yung pagtatanim. Yun pong hapag. Ito'y palagian ng programa ng mga barangay. At dito ay kinasangkapan po niya yung ating mga katatubo na may-ari ng napakaraming lupa sa matagal na panahon na hindi po natatamnan. Kaya ngayon, nandun po siya sa Palawan. Nanggaling na po siya sa Nueva Vizcaya at sa napakarami pang mga lugar. Kailangan po ay mag-guide natin ang ating mga katutubong mga kababayan sa pakikipagtulungan po ng napakarami ngayon sa ng pamahalaan, DSWD, kasama na rin po yung Department of Agriculture. Nagbubunga na po yan at nagtatagumpay, kaya hayaan mo muna natin siya na ipagpatuloy po niya yung mga napakalaking gawain na yan. Yung isa naman po, si Consiel Rani, ay tumatakbong papunta rito. Siya po yata ay natatraffic dyan sa may kanto ng Commonwealth Avenue. So pagpasensya nyo na ako, kahit nag-iisa po ako, alam nyo naman ako, kahit nag-iisa lang ako, lumalaban po ako. Kahit na ako po ay pagtulong-tulungan, alam nyo naman yun. At kahit na po ako ay agawan ng kopya, para sa inyo pa rin ako. Katulad po ng dati, nakaimbita po tayo ng maraming mga kapitan. Ang karamihan po ay nasa online. Ang iba naman po ay nasa studio. At sila po ngayon ay kakapanayamin natin para malaman po natin yung mga magagandang nangyayari at mga gandang proyekto na ginagawa sa kanilang barangay. Mabuti po ito sapagkat lahat sila ay nagkakaalaman kung anong ginagawa ng bawat isa. Yung pong magaganda, kopyahin natin. Yung hindi masyadong maganda, wag na natin kopyahin. Pero piliin natin yung ikukwento nilang magaganda na po pwede rin namang gawin natin sa ating mga barangay. Ano po? So, umpisahan po natin. Nasa online po yung kauna-unahang bisita natin. Ang pangalan niya ay Kapitan Ramonit Balyanes, Barangay Palma, Barbasa, Antique. Malayo-layo ito, ha? Kapitan, magandang gabi po sa inyo. Good afternoon po, Mr. Kong Rodante Marcolita. Sir, good afternoon sa Sige po. Sa lahat amin ng po gabi na. Sa inyo po ay hapon pa, pero dito po sa amin gabi na. gabi na po. Oh, kayo po ay taga Barbasa, Antique. Opo, Kong, na dito po kami sa Barbasa, Antique po. Antique po kayo o Leyte? Antique po. Antique. Kasi mga 3 weeks ago, kung di po ako nagkakamali, ay dumalaw ako dyan sa sa Sibalom. Medyo malapit na lang yan sa amin, Kong, Opo. Sibalom. So, Kap, gustong malaman ng ating mga kababayan, ano yung mga magagandang proyekto, ano yung mga ginagawa mo ngayon para malaman po ng buong Pilipinas. Bilang akong isang barangay captain dito sa amin na barangay, ang proyekto namin ngayon, every month po kami nagsagawa ng feeding program sa lahat ng mga sa aming barangay, lalong-lalo na sa aming mga batang malnourished. At saka every month din kami nagsagawa ng clean up drive, coastal and roadside and river. Mayroon din kaming mini-maintain ngayong gulayan or hapag
para sa ating sasakupan dito sa ating na barangay. At saka mayroon din kaming regular na aming pagbisita buwan-buwan sa lahat ng may hypertension sa aming residente dito sa amin na barangay. Yun lang ang aming Kap, ano yung pinakakain nyo dun sa mga malnourished ninyong mga kabataan? yung arroz caldo at saka yung pandesal or may tinapay. Arroz caldo na may tinapay. Opo, opo, Kong. Oh, lagyan mo ng itlog para kasi Wala pa tayong budget, Kong. Kung malnourished mayroon, tong mga ito uy, eh. sana eh. Ha? Hindi ba ito tinitimbang nyo muna, di ba? Opo, may Tapos pakakainin nyo yan o aalagaan nyo for 6 months tapos titimbangin nyo uli para malaman natin kung bumigat yung mga bata. bumiga. Opo, opo, yun lang Bakit ang namin. binibisita nyo puro mga hypertension patients lang? Kasi Paano yung marami mga din dito. diabetic? Hindi nyo dinadalaw? Dinadalaw din kung dito. Kasi yung kalabanan halos dito sa amin yung may mga hypertension. Yung dito eh, mga tao. Pinakamarami yung Oo, mga hypertension ng kaso. pinakarami. Ha? Mabuti ay nakapanayam ka namin ngayong gabi kasi may pangako ako kay Senator Legarda. ah, Nababalik ako ng Antique kasi yung una kong pagpunta riyan ay nag-medical mission kami. Oo. Naggalit siya sa akin. Bakit hindi mo kanya sinabi sa akin? Hindi dapat sana sinamahan kita dyan. Ayun. Kasi kumari ko yun eh. Ganito ang gawin natin. Kailangan bumalik ka dyan sa Antique, pumili ka kanya ng isa pang munisipyo at Mm. palalakihan natin yung ating medical mission. Kung halimbawa 1,500 ang nagamot mo, gawin nating 3,000. Wow, thank you, Kong, thank you. Anong malay mo, Kap? Baka yung munisipyo mo ang ating mapuntahan at pagkatapos ay magkita naman tayo ng personal. Ayaw mo ba yun? Ay, gustong-gusto talaga namin yan, Kong, ng dito namin ng mga tauhan namin dito sa amin barangay. Gustong-gusto talaga yun. Oo. Gusto Nakikita nga ko namin rito yung matulungan post. na yung barangay namin dito, Kong. Kasi kulilat na kami dito eh. Oo nga, mukha kang kulilat Baga, talaga. Oh. Dahil wala ka pang lupa na patatayuan mo ng iyong... kaya lang, oo. gymnasium naman palang tinatayo mo eh. Oo, at saka gusto ko sana yung kung ano ba, yung tawag nito, one-stop shop na, yung dyan na lahat, kung may na sana, may lupa. Kaso wala pa yung pangbili ng lupa. Wala kang pambili ng lupa, kaya wala ka rin covered court, wala kang gymnasium, di ba? Opo, kung yun Oh, ang ikaw pa problema ang namin. pinakamaraming populasyon sa Antique. Tama ba ito? Sa Pangatlo po kami barangay. sa aming barangay. O hindi bale, pagdating namin ni Senador Loren, ibulong mo sa akin to para maalala ko. Opo, kung Pagkatapos sasabihin mo sa kanya, Senador, wala po kaming pambili ng lupa. Paalala mo sa akin, ha? opo, kung thank you po. Okay. Magkano ang honoraryo mo, Kapitan? 11,400 po kung 11,400. Paano naman napagkakasya ng misis mo itong honorarya mo? Isang buwan ito, hindi ba? opo, isang buwan. Baka naman per week ito. Isang buwan lang yan po, Isang buwan. kung opo. 11,400 pesos per month. Opo. Mm. Ngayon, ang trabaho mo ay 24/7. Mm. Di ba? Opo, opo, kung So pag inaabot mo kay misis yung 11,000 plus, nakangiti ba siya o nakangiwi? nangingiwi na. Nakangiwi. Wala pa naman ako misis kong eh. Wala kang misis. Opo, Yung girlfriend. girlfriend lang. Ayun. Binata pala si Kapitan. Kala ko naman may asawa Binata ka. pa naman po. Oh, pinapalakpakan ka ng ating mga bisita sa studio. Napakaraming magaganda rito eh. Magkano ang tanod mo, Kap? 10 po yung tanod namin kung yung sahod naman nila is 800 po isang buwan. 800. Opo.
Ito yung mahirap. Nakita po ninyo kung ba't namin tinatanong ito. Maya-maya ng konti, makikita ninyo kung bakit po tinatanong namin yung sinasahod po ng mga kapitan at lahat po ng mga manggagawang barangay. Dahil may kaugnayan po yan doon sa kukwento namin sa inyo na panukalang batas na pinipilit po nating ilaban para po makatulong po sa inyo sa mga darating na panahon. So Kap, maraming salamat sa iyo at magandang gabi. Hintayin mo Thank kami you po. darating dyan sa lugar mo. Thank you po kung sa lahat ng nanonood ng yung programa. Thank you po, thank you po. Thank you, thank you. O puntahan po natin si Barangay Kapitana Rosana Buado Araneta, Barangay Irawan, Puerto Princesa. Magandang gabi po, ma'am. Po, Congressman. Good evening po. Gusto naming magkwento kayo sa amin. Paalam ninyo kung ano yung mga nagagawa ninyong mga proyekto o yung mga dati nyo nang ginagawa para masinop nyo, matulungan po ang inyong mga constituents. Sige po, ma'am. Yan po, magandang hapon po. Ang best practice po namin dito sa aming barangay, sa aming barangay council for the protection of children. So, ginagawa po natin yung makakapos. At saka meron din rin po kaming barkadahan team up na ginagawa namin yung Sabado. Meron din po kaming feeding na nag-start kami noong July, 120 days at mag-e-end po kami ng October. Sinusuportahan din po natin ang ating mga magsasaka. Mga nakaraan pong buwan itag-init, nagpahukay po tayo ng kanilang mga balon para karoon ng tubig. At ang ating pong mga fishermen naman ay nag-ano tayo ng saman at register po natin sa DOLE. Marami pa pong iba. Kap, ito pong third prize kayo sa protection ng mga bata. Ano-ano po yung Yes mga po. ano-ano po yung mga aktibidad na ginagawa nyo patungkol po sa protection ng mga kabataan? Ina-assist po namin yung aming mga kabataan. May mga seminar po kami. Yung aming po mga CICL, Children in Conflict with the Law, at saka yung aming PAR, Children at Risk po. Pati ang mga magulang. Nagkakaroon po kami ng parent effectiveness seminar para pa-guide na tama po yung mga bata. First prize kayo sa cleanliness at saka greenness sa barangay level. Ano po yung mga tinatanim Yes. po ninyo? Taong ano po yan, 2019. Dito po ginaganap yung Fiesta ang Kagaban sa amin. At saka meron po kami, nagtatanim kami sa riverside ng mga bayog. Yung parang kawayan po siya na nagpapatibay po sa ating ilog. Ito po ay may kaugnayan dun sa hapag at sa pagtulong dun sa mga magsasaka ninyo. Yung ating pong hapag, sinisimulan na po natin yan. Nag-ano po tayo nakapag-attend din po ako nung nakaraan kay Secretary ng Agriculture para po maanahan po yung ating mga katuturo. Nag-attend din po kami doon para matulungan po sila makapagtanim sila. Nagbibigay din po ng mga pananim para sa ating po mga magsasaka. Ano po yung pinag-iba ng isang kapitan na babaeng katulad nyo at saka yung kapitan na lalaki? Sa pamamahala, paano po ang diskarte ninyo? Ako nakapokus lang po ako sa mga dapat gagawin namin para sa aming barangay po. Hindi ko po narinig yung sagot nyo, ma'am. Focus lang po sa sir, sa kung ano po mga kailangan, serbisyong pangangailangan po ng aming barangay. Ang ibig nyo sabihin, mas magaling kayong mamahala kaysa sa lalaking kapitan. Hindi naman po. Kanya-kanya naman po kami ng diskarte kasi kung paano mapapaayos po yung Diskarte po, barangay. diskarte. Kamukha rin kayo ni Cap Ramonit. Wala rin kayong magamit sa pagpapatitulo ng inyong barangay hall. Wala kayong lugar na mapagtayuan nito?
May barangay hall po kami. Ang actually po yung ano namin, yung mapatituluhan po namin yung aming barangay site, yung aming constituent na noong mga panahon po ay naibigay sa kanila year 1989. So ang area po kasi ay nakapaloob po sa Palawan Agricultural Center na gusto po namin ma-separate po para ma-assist po kami ng DENR. Tama po yun. Dalawa, Meron po kayong mga informal settlers na pinoproblema, di po ba? yes po. Wala rin kayong relocation site dito sa mga ito? Wala po. Marami pong nakikinig na ahensya ng ating pamahalaan, Kap, kaya na po dinidiscuss ito. Baka sakaling dito pa lang ay malaman na nila na problema po ninyo talaga ito. Bukod pa sa ito, meron kayong sinasabing mga kakulangan ng kuryente sa inyong lugar. May area po kami yung sa amin din pong barangay site na hindi po kami pinapayagan magpakabit ng kuryente. Bakit po? Dahil nga po nakapalo po siya sa Palawan Agricultural Center. Noong dati po nakakapagpakabit po ang mga residents pero sa ngayon po parang na-hold. Binagbabawal po na makabitan ng kuryente yung ibang lugar sa inyong barangay? Yes po. Bakit po? Kailangan po namin ng clearance para sa Palawan government, provincial government. Kailangan po yung ano? Clearance. Ah, Para kayo mapakabitan. wala kayong pondo pagpapakabit. Halimbawa, yung mga Actually po poste. Meron naman po. Yung sa amin po mga residente po, Congressman, so amin po mga residente, ang samantala po yung kanilang pakabit ng mga pakuryente dahil nga po kailangan namin mag-clearance or payagan kami ng provincial government po. Ano na? Yung amin pong barangay site area na kung saan ang karamihan po dyan ay mga Ayaw ang amin magbigay, pong ayaw magbigay ng clearance ang provincial government, ganon? yes po, yun po ang kailangan. Kasi ang amin pong, ang karamihan po ng aming mga residente ay nakatira po doon sa nasa sakupan po ng Palawan Agricultural Center. Yung unang panahon po nakakapagpakabit pa kami pero sa ngayon po ay naka-hold po. Kawawa naman yung mga constituents mo, Kap, dahil lamang doon sa yung lugar ay sakop ng ano yun, sinasakop ng agricultural ano? Center po. Palawan Agricultural Center po. Siguro patingnan natin yan, Kap, ano, baka sakaling matulungan ka namin sapagkat hindi naman nakakaawa naman yung mga kababayan mo na hindi mabigyan ng kuryente dahil lang sa kakulangan ng permit o clearance na manggagaling sa inyong provincial government. Anyway, Kap, magkano naman ang iyong honoraria? 21,700 po, Congressman. 21,700 Yes po. per month, ano? Per month. Yung tanod mo? 4,500 po. Quarterly yun? Ano po, monthly po yun. 4,000 yung tanod? 4,500 po. Kasi po medyo malaki po na yung area namin dito sa Barangay Irawan. So, sa kauna-unahang pagkakataon, Kap, ngayon lang ko nakarinig ng Barangay Tanod, ang honoraria ay 4,500. Pangkaraniwan kasi, 1,000 pesos lang. Sa maraming Oh, pakikipag-ugnayan namin sa mga barangay. Maswerte yung mga tanod mo, Kap. Dahil 4,500 per month ang kanilang tinatanggap. Tingnan mo yung Yes po. tanod ni Kapitan Ramonit Balianes, 800 pesos a month lang. Kaya maswerte yung tanod mo, Kap. Opo. O sige, maraming salamat sa iyo, Kap, sa panahon na binigay mo sa amin at magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi rin po at maraming salamat na napasama po ako sa Sagip Barangay sa inyo pong Salamat po. napakagandang programa. Isang araw po So, makakarating ako sa barangay mo kasi naka-schedule kaming pumunta sa Palawan siguro mga next month po. Mga huling linggo ng Nobyembre. Baka sakaling makarating ako sa lugar mo, Kap. Thank you. antayin po namin kayo dito, Congressman. Oh, direct. Maraming salamat po. Punta tayo sa studio. Mga kapitan na galing ng Concepcion, Tarlac. Unahin natin si Kapitan Romeo Feliciano, Barangay Telabangka, Concepcion, Tarlac. No ka rin kayo po, Kap. Maya Pabengi, Kap. Ako po ay bagong ngalan ng barangay captain ng Barangay Telabangka, Concepcion, Tarlac. Sa ko po ako po ay wala pang nagawa sa aking barangay dahil bago pa lang po ako. Ang napapagawa po sa aking barangay yung pong mga ilaw muna ng mga solar. Yung lang po ang napakabit ko sa aking pananungkulang kasalukuyan. Yung lang po. Ba, meron ka na rin nagawa. Huwag mo sasabihin wala kang nagawa. Solar lights, malaking bagay na ito. Isip-isipin mo, ang barangay mo, dati-dati, nasa pusikit na Karimlan. Ngayon, maliwanag na. Malaking bagay na ito. Opo, ang barangay ko po, isa po sa barangay na natabunan ng lahar. Wala pa pong mga tao doon. Kakunti pa lang po mga tao. Nasa kasi naman po ang aking mga kababaryo. Ilan ba ang mga residente mo, Kapitan, na nakatira sa Telabangka? Siguro po ang mga 200 pa lang po. 200 na pamilya. Ay, marami-rami na rin siguro yun. Bakit tinawag na Telabangka? Yan lang po ang, ewan ko po kung ba na tinawag ng Telabangka yung barangay namin. Kasi bago ka makarating sa inyo, kasi nung bata ako, nagpunta rin ako dyan sa Concepcion eh. Bago ka yung sasakyan, ewan ko ngayon kung nandun pa, yung tinatawag na mga weapons eh. Opo, wala na po yun. Hindi lalakad yung sasakyan na yun. Gat hindi punong-puno ng tao hanggang doon sa taas, sa bubungan. Pati yung mga produkto, nakasabit lahat hanggang doon sa itaas ng bubungan. Nakasakay na ako doon sa loob. Tumulo yung suka. Tumama sa likod ko eh. Kaya hindi ko makakalimutan yung Telabangka na yan eh. Ang dadaanan mo, 3 sapa bago makarating sa inyo. Tama ba yun? Opo, opo. Oo yun. Kaya pala tinawag na Telabangka ito. Pero nagagawa mo yung hapag, yung mga atas ng DILG. Opo, opo. Nakakapagtanim kayo. At saka yung regular na paglilinis sa barangay ninyo. Di ba? Opo, opo. At saka yung barkada. Meron ngayon yung tungkol sa pagbabantay nyo sa droga. Di ba? Opo, opo. O, okay na yun. Tama na yun. Kaya lang ikaw, gusto mo magkaroon ka ng ambulansya. Gusto mo magkaroon ng laptop at saka mga printer at saka eskwela. Opo, kasi po yung mga bata doon sa amin na nakatira doon, nag-aral po sa kabilang baryo po. Mga 10 kilometer po ang layo mula sa Telabangka hanggang doon sa ibang baryo. Sige. Kakausapin natin ang mayor ninyo, si Mayor Noel. Noel Villanueva. Opo, opo. Siguro kayang-kaya naman niyang ibigay lahat itong gamit ng barangay hall mo. At saka mga ano lang naman ito eh. Mga mesa at saka mga Opo, gamit lang po ng upuan, hindi ba? gamit lang po ng barangay at saka yung center. At saka yung pong school po, yung kahit lang yun po. Kaya mo magpatayo ng ospital. Hindi na po marami na pong hospital sa Concepcion. Magkano ang honoraria mo? 1.8 lang po. 1,800? Honorary po. Oh. 6,000 po. 6,000. O tingnan ninyo mga kababayan, mga kabarangay. Sa ngayon, ang pinakamataas ay si Cap Rosana Araneta. Yung na-interview natin online kani-kanina lang, ang kanyang honorary 21,700 pesos. Ito si Cap Romeo Feliciano ng Telabangka.
tingnan mo naman ang kalunos-lunos na kalagayan niya, 6,000 pesos per month. Ah. Ibig sabihin, parang nasa ikatlong bahagi lang ng sweldo ni Kaprosana ang tinatanggap mo. Opo. Pareho kayong walang kasalanan dito eh. Si Kaprosana, yung ira niya mas malaki kaysa sa ira mo sigurado. Kaya ganon, masyadong malayong agwat po ng kinikita ng mga barangay. Ito po, lumilitaw. Kayo po ang pinakakulelat ngayon. Ang pangalawa ay si Cap Ramonit, 11,000. Pero merong halos 22,000 yung pinakamataas. Ito po yung gusto nating ayusin sapagkat yung trabaho po ninyo halos pare-pareho eh. 24/7 po ang inyong pananagutan sa inyong barangay. Lahat ng problema dyan, kasangkot kayo. Minsan natutulog kayo, gigisingin kayo. Nag-away ang mag-asawa, pupunta kay kapitan. Walang maisaing si kumare, pupunta kay kapitan. Walang pambayad ng gamot, walang pambayad ng kuryente si kapitan. Kaya itong 6,000 mong ito, baka 1,000 na lang ang natitira. Ano naman ang sinasabi ng misis mo rito, Kap? Wala po. Alam na po yun eh. Ano? Wala po masasabi. Yun lang po ang talagang natitira. No, hindi na lang Wala. siya nagsasalita, hindi ba? Oo. Sa inis siguro, di ba? Oo. Kanina, nakita mo yung kapitan na ano ba ang itsura ng asawa mo kapag ibinibigay mo yung 11,000 pesos? Nakangiwi na raw ang asawa niya. Ikaw siguro, baka talikuran ka nito eh. Di ba? Po. Ganito po talagang kalagayan. Kaya po meron tayong panukalang batas na sana'y mailaban natin yon. Sana magkaroon pa tayo ng panahon na kahit medyo sigido na, anong malay natin, baka may pagtagumpay pa rin natin. Dito kasi, magkakaroon ng isang tinatawag na Barangay Affairs and Development Commission sa loob mismo ng DILG. Sila po yung susubaybay sa mga barangay para matulungan kayo na makapacitate. Ibig sabihin, mapalakas kayo, magkaroon ng training. Kasi po, maski na yung mga manggagawang barangay, halimbawa, yung treasurer, hindi naman po talaga maalam dyan kung paano ang pagsinop ng pera, kapirahan ng barangay. At pagkatapos, hahanap po tayo ng separate funding. Hindi lamang manggagaling sa IRA. Hindi lamang po yung konting kinikita ninyo, yun yung kinabubuhay ng barangay ninyo. Kung hindi, hahanap tayo sa iba't ibang paraan mula sa pagbabudget. Ang amin pong projection, kung sakaling magtatagumpay tayo, halimbawa makalikom tayo ng halagang 50 billion pesos, yun po yung ibabahagi o ipamamahagi sa mga barangay, ipaprioritize. Siguro po ang magiging simula nito yung pinaka talagang nangangailangan, yung nasa mga 5th class and 3rd class, 4th class municipalities, para sila po yung unang tulungan. Halimbawa, itong nangangailangan po ng mga ambulansya, nangangailangan po ng mga relocation center, nangangailangan po ng mga rescue vehicles, lalong-lalo na po yung mga malalayo ang lugar bago makarating ng ospital. Baka hindi na po abutan ng buhay yung dadalhin sa ospital. Ito po yung mga yun eh. Kaya po gusto nating ilaban yung panukalang batas na yon. Nagkataon lamang po na ang nangyari kasi inuuna muna yung budget kaya nabinbin po yung tungkol dun sa pagdinig ng ating panukalang batas. Pero huwag kayong mag-alala, baka sakali pong mailaban natin, makatulong naman ang batas na ito para lalo pong maayos po o masinop ang ating mga barangay. Magkano ang tanod mo, Kapitan? 400 po. 100 pesos 400. o 400. Ano kaya ang itsura? Kayo na po, kayo na po. Nangingiti na po yung ating mga bisita ngayon. 400 pesos. O baka hopya na lang.
Yun po talaga. Totohanan po ito. Ngayon po na-establish natin, lalo nating napapatibayan na yung ating pong inaral talaga na kakulangan po. Ang common na problems po ng mga barangay ay yung pong kakulangan po sa pinansyal na tinatanggap ng mga manggagawang barangay. Magsimula na sa mga kapitan. So salamat Kap at magandang gabi sa iyo. Salamat sa panahon. Kapitan Nardo Ramel, Barangay San Juan, Solano, Nueva Vizcaya. Magandang gabi po, Kap Nardo. Yes, sir. Oo, Nueva Vizcaya. Opo, sir. Opo, sir. Last week po nandyan ako sa Laman. Tamaan po siguro. Tamaan pala. Oh. Barangay Tamaan. Binisita ko yung isang kaibigan natin dyan sapagkat nag-launch siya nung Hapag Katutubo. Yan palang Nueva Vizcaya ay kinalalagyan ng halos 18 tribo ng katutubo. Tama ba yan, Kap? Opo, Congressman. Pero ang barangay ko dominante ng Ilocano. Kay Ilocano? Opo. Naimbag nga Aldaw, kada kayo apo. When po, Congressman, embagnal daw, met. Sige po, pwede po ba niyong ikwento sa amin yung mga best practices ninyo sa inyong lugar? Ang dami pong nakikinig rito. Kapwa niyo barangay kapitan. Opo, Congressman. Bali, ang best practice namin dito po, bali, tumutupad po kami sa mga tagubilin ng DILG tungkol sa hapag, sa weekly na pagro-road clearing at paglilinis. Tapos yung feeding program namin sa mga elementary at mga kapuspalad po. And sa agriculture po, bali nagpropagate po kami ng mga vegetable seedlings para ipamahagi sa mga gustong magtanim po. Agricultural kasi yung agricultural ang barangay mo, Kap, ano? Opo, sir. Vegetable at rice and corn ang produkto namin dito. Pero nagagawa nyo yung mga atas ng DILG katulad ng hapag at saka paglilinis. Opo. Regular po ninyong nagagawa ito, ano? Opo, Tapos Congressman. meron ka pang feeding program. Opo. Ano itong Outstanding Secretary Hall of Fame, regional level? Ano ibig sabihin nun, Kap? Bale, may pa-contest po ng DILG nung congressman. Tinitignan nila yung mga performance ng mga barangay secretary from kapitan to barangay down, pababa, hanggang sa tanod, pumipili sila. Nanalo naman yung secretary namin noon. Anong Bale, pa-contest? pa-contest ng DILG po yun noon. Bali, kagawad pa lang ako noon, sir. Ang ibig sabihin nun, yung mga barangay secretary ay nagkaroon ng contest, ganyan? Opo, regarding sa paggawa nila ng mga resolutions, yung mga innovation nila, kung paano yung paggawa nila, lahat-lahat na, pati yung So, kung sino yung mga documentation. kung sino yung pinakamahusay o pinakamaayos na paggagawa ng mga resolusyon, mga ganon. Opo. O yung outstanding treasurer, ibig sabihin siyang pinakamasinop sa pagtatago ng pera o paggasta ng pera. Outstanding kayo tama ba ito? Opo, Kong. Siguro napakarami ng pera ng barangay mo, Kap. Hindi naman po
gaanong kalakihan po kasi ang ira lang namin is around 3.2 billion. Bale, 3.2. nagkakaroon po ato kami ng fundraising activity para matugunan namin yung gusto naming programa na gagawin sa barangay namin. Oh, 3.2 million ang ira mo, Opo. Kap. Opo, Congressman. Kaya naging outstanding treasurer dahil sa kakonti ng pera nyo, naayos niya yung pagtatago ng konting perang nailagay sa kanyang pangangalaga, Kapitan. Opo, Congressman. So magkano ang ira mo, Kap? 3.2 po. Hindi, yung honoraria mo. Ay, ang honorarium ko po is 8,500. Yung kagawad ko, 7,500. Bati ka muna, per month ba yung kagawad mo? Opo. Yung tanod, 1,200 200 po monthly. 1,200. Opo. Ikaw naman, 8.5. Opo, 8,500. 8,500. So, Opo. mga kababayan, tingnan po ninyo, nananatili pong per honor si Cap Rosana Araneta, 21,700. Si Cap Emmanuel ay 8,000. Si Cap Romeo ng Telabangka, 6,000. Talagang malayo po ang agwat ng kanilang honoraria. Alam mo ba, Cap Emmanuel, na yung sinasahod mo, yung honoraria mo ay katumbas lamang ng sinasahod ng kasambahay dito sa Maynila. Dito sa Maynila kasi nag-a-average na po ng 8,000 pesos yung kanilang sahod. So tingnan po ninyo, kayo ang trabaho po ninyo ay 24/7. Talagang ang pananagutan po nyo ay mabigat sapagkat ang dinadala po nyo ay problema ng lahat ng inyong constituents sa inyong barangay. Minsan natutulog kayo, gigisingin kayo. Meron po ba kayong GSIS, Kap? Wala po, Kong. O baka may SS ka naman. Wala po. Baka Bali, may, ang meron lang sa amin, yung PhilHealth, tapos Pag-ibig. baka may insurance ka naman. Wala po. Wala. Baka pag natapos ka ng third term naman, meron ka namang pabaon. Ay, Wala rin. nung natapos ko ng third term ko ng kagawad, may konti naman na binigay. Gaano ka konti? 15K lang po. Na mabuti ka pa sapagkat yung karamihan na aming mga nakapanayam dito, wala. Kahit na piso, walang tinanggap yung ating mga nag-third terms na mga kapitan. So maswerte Apo. pala kayo dyan sa Nueva Vizcaya sapagkat pag naka-third term pala ay merong pabaon na ibibigay sa inyo. Opo. Okay. So, kayo po ba, Kapitan, kayong nasa studio, meron kayong natatanggap pag natapos nyo yung 3 terms? O, dito, wala na naman, Kap. Kaya ikaw ang pinakamaswerteng kapitan dito sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakarinig na may kapitan na may tinanggap na pabaon pagkatapos na matapos niya yung 3 termino. Opo. Totoo ito, ikaw pa lang ang nakita namin dito. Kaya Hindi po padadalan ka namin ng certificate sapagkat ikaw ay nakatanggap pagkatapos ng 3 terms. Ha? Kapitan, Opo. magandang gabi sa iyo at salamat sa panahon na ibinigay mo sa ating palatuntunan. Okay po. Salamat din po. Studio. Kapitan Abel Malyari Santo Rosario, Concepcion, Tarlac. Maya pabengi, Kap. Ay, Maya Pabengi po, Kong Dante. Sige po, ikwento ninyo yung mga best practices. Yun po, sa conception po kasi, kailangan sumunod sa tagubilin ng DILG. Kasi po yung buong conception, barangay captain, liga ng mga barangay, meron po kaming GC kapag hindi ka nakapag-submit ng Meron weekly. kayong ano? Meron po kaming GC, Ano yung GC? group chat po. Ha?
Kasama po yung mga secretary na may mga tagubilin doon. Hindi ako makarelate eh. Ah, every GC. Saturday po nagkakanda kami ng Group clean up chat. drive. Apa, may group chat kami na Oh, isi-shout out po yung secretary mo na, oh, ikaw sec, wala ka pang clean up drive, ganito. Isa po yun sa mga requirements para makakuha ka ng honoraria. Tapos yung best practice namin doon is sinikayat namin lahat ng mga non-government organization, yung mga grupo na tumulong sa gawaing pambarangay, sa paglilinis, para po yung trabaho is magaan. Tapos yung hapag, yung barangay hall namin sa may Sitio Matalusad, napakalawak nung area niya. Humigit kumulang sa 1,400 square meter. Yung kagawad on agriculture, nag-focus siya sa pagtatanim ng gulay. Tapos po, yung gabi-gabing checkpoint para doon sa pagtupad nung barkada is nagagawa naman po ng maayos. direct, napansin mo ba yun? Ano, ngayon lang tayo nakarinig na ito pa lang sa konsepsyon, meron silang GC, may group chat. Tama pala yun. Hindi, totoo ito ha. Sa mahigit na 600 na kapitan na nakapanayam na namin dito, ngayon lang namin narinig na tama pala dapat may group chat kayo. Kayo mismo ay nagpapaalalahanan kung ano yung kulang na ginagawa ng bawat isa. Halimbawa, yung hapag, nakalimutan ng isa sa inyo, pwede nyo, yung hapag mo, nakalimutan mo. Tama siguro yun, direct, sapagkat iisa namang munisipyo. Siguro, magkakaibigan naman kayo, maliban na lang, iba-ibang political parties ninyo. Yun ang problema, kaya walang GChat, walang GC sa iba. Ano? Siguro gawin nating batas lahat ng mga munisipyo, kailangan mandatorily meron GC. Akala ko GCash yun, hindi mo. Ha? Group chat pala yun, ano? So, yung feeding program na regular nyong nagagawa, yung hapag, pagkatapos meron pa kayong ronda. Kaya kailangan niya ng tuktok, sabi niya. Ano? Ito yung behikulo na nagagamit ng mga tanod mo, Kap. Ano? Gaano ba kalawak yung barangay mo, Kap? Gaano kalaki yung barangay mo? Malaki po kasi may sitio kami. Yung land area po namin napakalawak kasi agricultural land sa Tong. Ayun, kaya kailangan mo talaga yung vehicle sa ronda ng tanod mo. Kasi kung magganong kalawak at kakukunti ng tanod mo, hindi niya maroronda lahat 'yon, ano? Ayun. Magkano naman ang iyong honoraria, Cap Abel? 11,700 po. 11. Medyo okay ka ng konti pero malayo ka pa rin sa 21,700. Same person eh. Okay. Ano naman ang pinakakain mo doon sa feeding program mo, Kap? Madalas po yung hinimay na manok sa arroz caldo tapos itlog. O yun. Dapat may itlog. Yung isa kanina may arroz caldo, pero sinamahan niya lang ng pandesal. Pareho lang na carbohydrate yun eh. No? Kailangan lalagyan mo ng itlog kahit na itlog ng pugo lang, hindi ba? Okay. Thank you, Kap, ha? Thank you po. Maya pabengi po kay kayo. Maya pabengi po. Another studio, direct. Kapitan Alan Joe Guevara, Barangay Cafe. Gano'n ba Barangay Cafe? Kape talaga, kape. Barangay Cafe, Concepcion, Tarlac. Sige, Kap. May pabingin po kong. At Yes, sa mga good evening. nanonood po sa studio, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige, Kap, tuloy mo para marinig natin yung mga magagandang practices. Ayun po yung ordinaryong ginagawa namin, yung every week po yung paglinis namin sa road clearing. Paggabi naman po, meron po kaming checkpoint at pag-monitor sa mga barangay tanod. Sa ano naman po, may project po kami ongoing ngayon. Ano naman po, road widening po. Meron ka pang hanging bridge. Yung po sana yung ano para po sa mga magsasakang Ito'y daanan ng mga magsasaka. Opo.
Bakit hanging bridge? Meron po kasi Mahirap ito ah. lipatan ng ano doon sapa. Tapos meron kang slope protection for road widening. Ito ba yun? Wala ka bang flood control project? Wala pa po. Mabuti. Nakita mo yung buong Bicol region na lubog? Ngayon lang nangyari ito. 95% ng Bicol region lumubog. Pero mula 2022, 2023, 2024, alam mo ba kung magkano ang nailatag na flood control project sa buong Bicol region? 22 billion pesos. O bakit ngayon 95% ng buong Bicol region lumubog? Nasaan yung flood control projects na nilatag ng mga congressmen doon? At saka yung mga kontraktor nila. Isama mo na rin yung mga kontraktor. Ha? Talaga naman, oh. Ano itong road clearing mo? Ito yung regular na ginagawa nyo, Opo, Kapitan, weekly, ano? weekly po. Meron ka ring hapag. So kasama ka rin sa GC. Opo. Ayan. Maganda yung meron GC. Direct. Tama ito, kailangan palaganapin ito. Barangay Health Center, ano yung concern mo doon, Kap? Wala pa pong ano eh. Wala kang barangay center, di ba? Opo. Ayan, sasabihin natin kay Mayor Noel Villanueva para magawang kanya ng health center. Tama? Covered stage for Cape Elementary School. Ano yung covered stage? Oversheet po. Parang covered court. Wala ka rin covered court. Wala kang barangay health center. Ano yung meron ka, Kap? Meron pong cover court. Ha? Yung pong stage lang po sa ano. Yung stage lang. Ano naman klaseng kape yung nakatanim sa barangay mo? Dati po daw ng ano, maraming alaman na kape doon eh. Pero ngayon po wala na. Dati lang na may kape. Opo. Ngayon wala na. Opo. Kung 90 Ay, di, palitan mo na yung pangalan ng barangay mo. Barangay walang kape. Sumese niya si Direk, shout out daw. Andyan po sa ating studio welcome po natin Mr. Christopher Chris Clemente. Siya po ay tumatakbong mayor sa Baliwag City sa Bulacan. Ayan, kasama po natin siya. Si Miss Mila Harito Uy, former Barangay 164. Ayan po. Nandiyan din po mga bisita natin galing sa Barangay Silangan. Barangay Holy Spirit. Barangay Santo Rosario, Concepcion, Tarlac. Tela Bangka, Concepcion, Tarlac. Walang kape, Concepcion, Tarlac. Ayan, pinakamarami. Kapalan, magkano yung kaya kang honoraria? 14,000 po. 14. Teka po na, pare-pareho naman kayong Tarlac. Bakit merong 14, merong 11, merong 6,000? Baka sa ano po, ira. Paano nangyari yun? Ha? Yung nata talaga may kasalanan dito eh. Talagang yung nata na yan, dapat i-demanda yan eh. Isipin mo, si Kapitan Romeo, 6,000. Concepcion Tarlac din naman. Si Kapitan Abel, 11. Si Kapitan Alan Joe, 14. Kaya medyo mahirap. Kaya kailangan po natin pagtulong-tulungan. Yung sinasabi ko sa inyong panukalang batas, na yun lamang po ang magiging daan para guminhawa kahit papano ang mga barangay. Alam po ninyo yung ating pagkikita ngayong gabi at ang pakikipag-ugnayan namin sa inyo ngayon at ang inyong pag-uulat ay ito po ay naririnig sa buong Pilipinas. Kayo po ay
celebrity na mula ngayong gabi sapagkat hindi lamang buong Pilipinas po ito kasi maaring kahit na po yung ibang kababayan natin sa ibang bansa kasi po ito ay nasa Channel 72 Sky Cable, Channel 24 Signal TV, Channel 32 GMA Affordavax, Channel 27 ABS-CBN TV Plus, Channel 23 Digital Free TV Aliw, at saka yung DWIC 882 AM radio station. At ito po ay nako-cover po ng mga ibang platform sa social media. Kaya po maring ngayon ay nakikita kayong lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang po yung inyong mga nasasakupan sa inyong mga barangay. Punta po tayo sa magandang gabi. Salamat sa iyo, Kap Abel. Alan, sa iyong pagsuporta sa ating palatuntunan ngayong gabi. Puntahan natin si Kapitan Alberto Alib, Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa. Kap, magandang gabi sa iyo. Tama Ano ba po, itong pangalan ng barangay mo, Bagong Sikat? Yes po. Kwento mo yung nangyayari sa Bagong Sikat, Kap, para sumikat ka ngayong gabi. Ang amin naman pong trabaho ngayon dito sa barangay, siyempre una-una yung aming pagtugon. Marami po kami mga proyekto na ginagawa. Pambarangay pa, itong aming pathway at saka drainage. Nakaraan po ay gumawa, from barangay pa, gumawa po kami ng dalawang daycare center. At saka tuloy-tuloy po yung aming plan linis every Saturday po. And road Paglilinis. clearing. Yes po. At road clearing po. Every month, nagre-report po kami sa DILG. And sa sa bukas, siyempre, magkakandak naman po tayo ng assembly meeting para sa ating barangay. Pero maganda yung ginagawa mo, Kap, sapagkat lalo na yung paglilinis ng mga drainage, Lalo, tingnan nyo ngayon na panahon ng pagbaha. At dyan naman sa Puerto Princesa, hindi naman kayo tinamaan ng bagyo. Hindi naman po. Maulan lang po. Ulan lang. Opo. Etong mga concern mo, meron kang barangay rescue vehicle na kailangan. Malayo ba yung ospital sa barangay mo hanggang sa Kapitolyo? Hindi naman po malayo, as malapit lang. Kaya lang po sa lahat po sa 66 barangay po, parang kabilang po kami. Wala po kami isang kahit man lang isang multicab, wala po kami. Ang pinagtiyagaan lang po namin yung aming tura-tura na sira-sira. Wala po kami kahit yung talagang multicab lang, kahit lumang-luma, wala po talaga kami service po sa barangay. Ilan ang barangay sa Puerto Princesa? 66? 66 po. Kayo ba ang pinakamalaki o kayo ang pinakamaliit? Tamtaman lang po. Ilan ang ira mo ng barangay mo, Kap? Ngayon po, nasa 11. Yung honoraria mo? 29 po. 29. Yes po. Hindi na personal si Barangay si Cap Rosana. Second honor ka na lang Barangay Rosana kasi meron ng personal si Cap Albert Alib 29,000 pesos per month. Ito po yung sinasabi ko. Ngayon ay muli nating na-establish walang kasalanan si Cap Albert dito Ang may kasalanan po rito yung nata. Mas malaki yung nata siguro ni Cap Albert kaya yung kanyang honorary 29,000. Cap Albert, si Cap Romeo Feliciano ng Barangay Telabangka, yung kanyang honoraria ay 6,000 pesos per month. Ibig sabihin nito, yung kinikita ni Cap
Romeo, ay ikalimang bahagi lang, 1/5 nung sinasahod mo na honorarya. Wala ka namang kasalanan dito. Nagkataon na maganda naman yung malaki yung ira mo, yung nata, kaya nakakasahod kayo ng ganito. Ang problema dito sa mga ibang barangay na maliit yung ira nila o nata, kamukha ng 2,000 to 3 at 2 million to 3 million up to 5 million pesos lang, kaya nananatiling mababa po yung kanilang sinasahod, ano? Pero ganun pa man, ang concern din ni Cap Albert ay financial. Ibig sabihin kahit na ganito yung kanilang nata, kagaya rin ng ibang barangay, kailangan pa rin ang financial or funding, hindi ba, Cap? Yes po, yes po. Ano ba yung mga pangangailangan mo pa bukod sa rescue vehicle, Cap? Tulad po sa sinasabi po yung financial kasi nga yun po yung totoo po yan na ako po yung nag-honorarya ng 29 pero po sa laki po ng aking mga residente. Marami pong nangailangan na akong tulad sa mga financial, yung mga hospital bill ay bago po yan magpunta sa taas ay dadaan muna sa aming mga kapitan. Alam niyo po yan sa mga kapitan kung paano po talaga makakarating sa taas kung di nagaling po sa baba. Kaya ang kapitan po ay tulad sa akin, ako po ay nag-sahod ng 29. Pero kung sinasabi nga mo po na yung ibang kapitan nakasimangot yung asawa, totoo po yan dahil kami po. Ang matira lang siguro po sa akin, siguro baka may 10,000 na lang po siguro maiwan sa 1 month ko. Kaya yung sa financial, talagang malaki pong kailangan po ang mga barangay bago po makarating sa taas. Naniniwala kami, Cap, na yung 29,000 mo, mababawasan ito. Baka 3,000 na lang ang matitira rito sapagkat lalapit sa iyo ang napakarami mong mga constituents na hindi naman pwedeng hindi mo tulungan, hindi ba? Yes po. Minsan, wala silang isasaing, walang pambili ng gamot, at iba't ibang pangangailangan ng iyong ng mga constituents mo. Kaya napakahirap talaga. Ang trabaho po ng kapitan, matagal na naming sinasabi ito, mas mahirap pa po sa trabaho ng mayor. Kayo po ang mga kapitan, 24/7 po ito. Yung pananagutan ninyo, yung inyong tungkulin, lahat po ng problema, araw-araw ay kinakailangan po ninyong harapin. Ito pong isang kasama nyo rito na 6,000 pesos per month. Alam po ba nyo yung natitira na lang sa kanya 300 pesos? Ayaw na po siyang kausapin ng asawa niya. Malapit na silang maghiwalay. Di, totoo po ito. Totoo po ito. Ang sabi nga po ng aking kapartner dito, si Yusek Chito, ang mga kapitan po at lahat ng mga manggagawang barangay, sa isang banda kayo po ay kasama lahat. Pero sa kabilang banda, hindi kayo kasali. Alam po niyo yung ibig niya sabihin ganito. Sa laki po ng pananagutan ninyo, sa laki po ng problema na binabalikat po ninyo, kasama kayong lahat doon. Hindi kayo pwedeng magpabaya. Hindi nyo pwedeng iwanan lahat. Lahat ng napapasaklolo, lahat ng humihingi ng tulong, puro si kapitan, puro si kapitan. Kasama po kayong lahat dyan. Walang exempted. 10 kayo hindi kasali o hindi kayo kasama. Pag hindi kayo kasama, hindi kayo kasali. Wala kayong GSIS, wala kayong SSS, wala kayong umento. Na-umentuhan ng pulis, na-umentuhan yung sundalo, ang teacher, yung mga nurse at iba pang manggagawang gobyerno, pero kaya wala kayong umento. Sa makatwid, kasama kayo, pero hindi kayo kasali. Yun po yung problema ng barangay natin ngayon. Sinasabi nga po namin, mahigit pong 42,000 ang barangay natin sa buong Pilipinas. Pero 2% lamang po sa ngayon ang nakatatayo sa sariling paa. Ang ibig po sabihin noon, 98% gumagapang pa po. Gumagapang sa dahilang kulang na kulang po talaga ang pondo
na dapat nilang gamitin para sa ganun maging maunlad naman o mapaunlad naman ang kanilang mga barangay. Sa ngayon po, ang ating ginagawa ay gusto nating isulong yung isang panukalang batas na nalalaman natin pagdating ng araw ay maaaring makatulong sa inyo sapagkat doon ay maaaring makaipon tayo ng separate funding for all barangays. Magsimula tayo sa konti, ngunit pagdating ng araw, pag ito'y naipagtagumpay po natin, ito po siguro magiging sagot. Unti-unti lamang po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pagtiyagaan po nating ilaban yung panukalang batas bilang 9400 na isinulong ko po at ngayon po ay dinidinig na po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So Kap Albert, salamat sa iyong panahon. Magandang gabi sa iyo. Sana isang araw ay magkita tayo diyan sa Puerto Princesa na ako po ipupunta riyan siguro mga last week of November. Thank you, Kap, at good evening sa iyo. Thank you po. Thank you po, Congressman. So, ang pinakahuli po ay si Kap Victor de la Cruz ng Barangay Tagumpay, Puerto Princesa. Kap, naririnig na po kayo ng buong Pilipinas. Ikwento na po ninyo yung magagandang practices na pwede nating kopyahin mula sa inyo. Magandang hapon po sa ating mga kapitanis ng buong Pilipinas po. Ang may share ko lang po sa akin, ang inuuna ko po yung mga welfare po ng kabataan, mga bata. Ako po, bagamat maliit po ang pondo ng barangay, ay napagkasya ko po, bumili po ako ng kapote at payong at wedding shoes po, tsaka yung plastic na sinusuot sa paa ng sapatos ng bata para kung sakaling tagulan po, kasi tagulan po ngayon, ay hindi naman po sila magkasakit ng leptospirosis o kaya ay sipunin. So, magitan po ng kapote at payong. At yung mga ibang project po natin, ay ang maski po konti, nakagawa rin po ako ng ibang project katulad ng pagpapakalsada po, pagpapasimento, maski po maikli lang, basta magkuha ko dahil bago lang po ang pag-upo namin noong November lang po. Ang iba pong proyekto na gusto kong mangyari ay yung magawa sana ng mga maliliit na kalsada sa barangay ko na kung mapupunduhan ko sasakali at makahingi ng tulong sa kung sino makakatulong, eh okay naman po. Tatanggapin ko po. Ang isa pa pong, ang routine po na ginagawa namin, yung road cleaning, routine po yan, saka yung mga road clearing pa, yung po pag-iikot ng tanod, dahil normal po yan. Kasi po sa kapakanan po ng ating mga yan. Ang nais ko po sanang isunod, kung may pera pa po na makukuha, magpapagawa po sana ako ng magandang CR, comfort room doon po sa Baywalk area kasi po marami pong turista pumapasyal doon. Gusto ko po yung comfort room doon ay matayos. At saka po yung barangay hall ko po at doon po ng barangay ay maliit. Subalit, ngayon po nakalipat na po ako sa bagong barangay hall. Natatapos lang po nitong nakaraan. Siguro po, ang gusto kong project na sunod ay evacuation center na bago, kung may mahingan po ng pondo, at yung tinatawag natin ang palaruan ng anong tawag ito, yung doon po magtatawas ng kasiyahan ng mga taga-barangay ko. Function hall po, kung maganda-ganda, kung may mahingan po. Kasi po, hindi na po pwedeng magpalapad, kundi puro pataas po ang gusto kong gawin ng bilhin. Yun lang po. Magkano po yung inyong honoraria, Kap Victor? 14,000 po, sir. 40,000. 14 po, 14. 14. Opo. Ayan. Yung tanod po ninyo, Kap? 1,500 po. 1,500. Opo. Yung Lupon Tagapamayapa. Per ano po yun, per hearing po, kung sila nagkakandak po ng hearing, binibigyan ko po ng allowance to attend hearing ng 200 per ano po. Per 200 hearing po. pesos. Opo, per hearing. Medyo maganda na po ito, Kap.
Kasi kung ikukumpara natin do sa isang barangay sa Maynila, ang tinatanggap na sahod nung miyembro ng kanyang lupon tagapamayapa, 1,000 pesos. Pero sa loob na yun ng isang taon. Kaya ang ibig sabihin nun, 3 piso isang araw. Samantalang yung sa'yo, 200 pesos, ang ibig sabihin nun, Per head. sa isang araw. Total 365 days divided by 6 per 1. Ayun. So, ganun po yung kalagayan talaga ng ating mga barangay. Lalo na kung pag-uusapan po yung financial. Kaya yung common na problema po talaga dito ay kailangan magkaroon man lang ng rationalization. Yung ma-rationalize natin, merong equitable sanang pagkakahati-hati. Masyadong malayo po. Ngayong gabi po napatunayan natin ang pinakamababa ay 6,000 pesos per month na honoraria. Sa isang banda naman, ang pinakamataas ay 29,000. Kaya nakita po niyo yung agwat ay napakalayo. Ang gusto po nating mangyari, yung agwat na yon, mapalapit-lapit natin ng konti. Hanggang siguro umabot, kahit na yung minimum wage na lang sana ang magiging basihan natin para kahit papano hindi naman ganun taghirap ang ating mga barangay. So, Kap Victor, maraming salamat sa ulat mo, maraming salamat sa panahon, at magandang gabi sa iyo. Yun lang po kung thank you po, Aningat po. Salamat po, at sa pamamagitan po ng palakpak na yan ay muli nating tinatapos sumandali sa susunod na linggo. Alas 9 ng gabi, Huwebes, dito lamang sa ating Sagip Barangay ng Mamamayan in Action. Mahalin natin ang barangay, sagipin natin ang Pilipinas.